na si Rain sa bansa kamakailan. At ang kanyang mga tagahanga, naku, nalunod sa paghanga at tuwa. Ito ang ulan na kinagagalakan. Kaya naman ang sigaw nila sa idolo, Rain, Rain, come again. Bahyo ang dating niya sa entablado. At maging sa pagganap sa mga teleserye. Hahanga ka sa kanyang galing. Taong 2002 nang pasukin ni Rain o Jung Ji-hoon ang showbiz. Tulad din ng ilang lokal na artista, nagmula siya sa hirap. At dahil sa ambisyon, ay nagtagumpay sa buhay. Pinagsumikapan niya para marating kung ano man yung pinaroonan niya ngayon. Yung talagang sariling sikap niya. Nagkasakit yung mother niya ng diabetes na nagkataon na nag-uumpisa siya nun bilang artista. Noong nagsisimula ay inulan din ng pagsubok si Rain. Lahat ng pinag-auditionan niya, nireject siya. Tapos, after 7 tries, saka lang siya pumasa. Mula sa pagiging miyembro ng isang banda sa Korea, ay naging ganap na artista si Rain. At sa kanyang unang pagsabak sa pag-arte sa Korean telenobelang Sandu, Let's Go to School, nasilip agad ang kanyang husay. Sinuklian ito ng pagkilala mula sa Korean Broadcasting System bilang pinakamahusay na baguhang aktor. At kahit sa Hollywood, hindi nagpatalo ang buhos ng swerte kay Rain. 2 pelikula ang kanyang pinagbidahan sa Amerika. Ang Ninja Assassin, kung saan ginampanan niya ang papel na hired killer. At ang Speed Racer, na tumalakay sa grupo ng mga karerista sa Amerika. Ang album niyang It's Raining na inilabas noong 2005 ay bumenta ng higit sa 1 milyong kopya sa buong Asya. Dahilan para parangalan siya bilang kauna-unahang Koreano na kinilala sa MTV Awards. At noong 2006, napabilang din si Rain sa 100 Most Influential People Who Shape Our World ng Time Magazine. Halos 4 na taon lang ay naabot na ni Rain ang hurok ng kasikatan. At hindi nakaligtas ang gwapo at pinipili ang aktor at singer sa paghanga ng mga Pilipino. Sila ang miyembro ng Cloud Philippines, isang grupo ng mga tagahanga o fans club ni Rain sa Asya. 4 na taon na ang grupo at bilang pagsuporta sa idolo, naging panata na nila ang mangolekta ng mga litrato, posters, album, at kung ano-ano pang bagay na may kinalaman sa kanilang idolo. Kung susumahin natin ang lahat ng nagastos ng buong grupo ng Cloud Philippines mula sa nag-uumapaw nilang koleksyon hanggang sa pagbili ng mga tiket sa pagsunod-sunod sa kanilang idolo sa tuwing siya ay may pagtatanghal sa ibang bansa. Naku, bibilib kayo dahil umaabot ito ng tumataginting na 2 milyong piso. Ang Cloud Philippines ay nagsimula noong 2006, 15 pa lang sila noon. Pero hindi na sila 15 ngayon. Si Colette ang kanilang administrator. Napakahingin. Hindi na kayo 15 ngayon. Ilan na kayo ngayon? Hindi 200 na. At hindi daw nila akalain na pupunta dito sa Manila si Rain. Bakit? Kasi medyo mataas yung talent niya. So, hindi namin akalain na ma-afford pala ng isang local promoter na dahil siya dito para po. So, excited kayo? Oo, sobra. Ano, front row ba? Front row? Kaya nang malaman ng grupo na darating sa bansa si Rain, hindi na nila ito pinalagpas. Maging sa press conference ng Koreanong superstar, naroroon ang grupo nila. Nakilala mo na siya ng personal. Ngayon, actually, the closest was in Pressball. Nakapagtanong ako sa kanya. Paano kung biglang hilangin ka niya sa stage at yakap-yakapin? Baka namatay na ako. 2 beses nang nakabisita si Rain sa Pilipinas. At kahit hindi pa siya nakapagtatanghal sa bansa, ramdam ng Koreano kung gaano siya kamahal ng kanyang mga tagahanga rito. Masaya ako na nakabalik ako dito sa Pilipinas. Sa
ikatlong pagkakataon ng pagbisita ni Rain sa Pilipinas, muling mapapatunayan kung bakit siya minamahal at pinipilian talaga ng libo-libong mga Pilipino. At dito mismo sa MOA Concert Ground masusukat ang tila bagyong popularidad ng Korean pop star. Binumog ang kauna-unahang concert ni Rain sa Pilipinas. At ang mga miyembro ng Cloud Philippines sa mismong harapan ng entablado sila nakaupo. Hindi nagpatigil ang mga fans ng araw na iyon. Kahit na nagbanta ang napakalakas na buhos ng ulan. Dinumog ng tinatayang higit sa 20,000 katao ang intensity concert ni Rain sa MOA. Umuulan ng walang paglagyang tuwa at inspirasyon ng gabing yun para sa mga fanatikong tagahanga ni Rain. Sinesearch ko yung mga meaning ng songs niya sa internet para maintindihan ko yung mga songs niya. Isang hindi malilimutang alaala sa pagbisita sa bansa ng iniidolo at pinipiliang Korean sensation.